604. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Huwebes, January 29, 2026. Sa ulo ng ating ACS Balita. Bagong Pasig River kiosks itinurn over ni First Lady Lisa Marcos para mapalakas ang ekonomiya ng mga MSME. Camiguin pasok sa 52 place to go in 2026 ng New York Times. Malacanang tiwala na magiging batas ang anti-dynasty bill bago ang 2028 elections. CICC nagbabala sa publiko laban sa love scam sa papalapit na Valentine's Day. 5 fire volunteers nasangkot sa insidente ng looting sa Quezon City. Iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection. At Lady Cup na nawawala, natagpo ang patay sa Bulacan. Mister na isa ring pulis, itinuturing na person of interest. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Pinaunahan po ni First Lady Liza Araneta Marcos ang turnover ng mga bagong vendor kiosk sa Pasig River Esplanade sa layuning isulong ang micro, small and medium enterprises o MSMEs at inclusive growth sa makasaysayang waterway. Ang turnover ay bahagi ng Pasig Bigyang Buhay Muli Project, isang flagship program ng Marcos Administration na naglalayong i-transform ang 25 kilometrong ilog Pasig bilang vital corridor ng kasaysayan, kultura at community life. Nakikita mo yan, kumbachero? Ang ganda, no? Ganda, ano? Ang ganda. Talaga. May kabuang 47 kiosk at 18 chambers na itinataguyod ng 22 negosyante ang formal na tinurnover sa mga vendor. Pati yung yung common seating. Kung saan kakakain. Kapag ka umorder ka, may mga upuan at lamesa doon. Ayan. Ito, no, ganda. Tapos naman, nakikita mo yung tatlo na yun, basurahan. Basurahan yun. May basurahan doon. At ang ganda ng basurahan, ha? Ang ganda ng basurahan. Parang yari din sa kahoy, ah. Doon sa may gilid, ano? Sa may gilid. Nasa gilid. Tapos may nakalagay na Claygo. Claygo. Clean as you go. Ayun. Ayun. Clean as you go. Clean as you Pala go. ibig sabihin ng Claygo. Ayan, ang kailangan lang po dyan mga kababayan, i-maintain, panatilihin ang kalinisan. Tapos meron din sariling basurahan, yung kanya-kanyang Bawat kiosk may basurahan. Kiosk. Tapos dun sa may tabi ng lamesa, ito meron yung din. ang kaganda ng kahoy na basurahan eh. Tsaka yung mga lamesa, ang gaganda. Mga lamesa. Ano ba yan? Pwedeng ilipat-lipat? Sana hindi. Pero folding eh. Folding, okay. Oo nga. No? Po, siguro kapag uulan, kung o kaya pag marami kayo, pag didikit-dikitin nyo, pwede kaya yun, gano'n. Lagay ko, hindi na. Wag na kayo masyado. Hindi ma-enjoy yan eh. Basta kung pwesto doon, yun na. Tapos magkikita pa rin naman kayo ng mga kasama mo. Huwag kayo mamamasyal dyan. Anong oras ba nagbubukas yung Pasig River, kumbachero? Hindi ito nagsasara. Kung maliligo po kayo sa Pasig River, mga kaibigan, ay pwede po kayong tumalon anytime. Ayan. Doon sa mga hindi pa nakakapasyal ulit dyan, tulad ko. Kasi chinechempo ko kumbachero eh. Medyo, ang magandang pumunta dyan, syempre, yung papahapon.
hanggang yung sa makita gabi. mo yung sunset Yung no? sunset, tapos yung paggabi na, yung mga ilaw na dyan, makita Ayan, mo. totoo. Kaya lang, pinapagaling ko pa ng gusto itong aking Rayuma? ubo. Akala ko rayuma. Ubo. Medyo may iwas muna ako sa mga mahahamog na lugar eh. Tama. Baka mahamugan pa. Mahirap na. Pagkabata bumalik ka pa pa kasi, uli. madali kang tamaan ng... Kapag mahamugan ka lang. Pero may uubuhin ka na. mga bata naman ang tawag mga hamog. Batang hamog. Ito yung mga panahong mas masarap pumunta diyan dahil malamig. Malamig. Diba? Oh. Actually, kahit ganitong oras, pwede kang pumunta kumbatsero. Yung, madaling araw. Ibig sabihin na yung Umaga? umaga. Bukas kaya yung mga kiosk na yan pag umaga? Para walang tao. Hindi, para bukas din yung mga kainan. Mga kainan. Diba? Then, pinakamaganda dyan yung hapon. Hapon nga, kumbatsero. paggabi. Ano? Hapon, paggabi. Saka yung maagang maaga pa, panahon din ng paglilinis. Ayan. Para malinis. Kita mo, pagka maganda yung pati yung tinda eh. Oo. Ha? Ano ba yung binibili ni First Parang, Lady na yun? Sisig yata yun. Parang may mga tuhog-tuhog kumbatsero eh. Inihaw. Ayan. Ayos! Po yan. So ulitin lang natin mga kababayan, kapag tayo nandiyan, magmalasakit na tayo. Panatilihin nating malinis ang isang malinis na lugar. Batay daw po sa vision ng Pangulong Bongbong Marcos, ang proyekto ay naglalayon na mapabuti ang ecological health ng Ilog Pasig habang itinataguyod ang pamana ng kultura, pakikilahok ng komunidad at pinapalakas ang lokal na ekonomiya. Ang mga kiosk ay matatagpuan sa kahabaan ng Intramuros ng Pasig River Esplanade at bukas ito araw-araw. Ngunit ang operasyong pangkomersyo ay bukas lamang mula alas 4 ng hapon hanggang hating gabi. Alas 4 nga 4 pala. p.m. Sakto lang sa yung Sakto binabanggit lang. mo, kumbatsero, Oo. papatakip silim. Tama. Oras po natin, Engineer Tony Nanggel, 6:12. 6:12 ng umaga. Mayong aga, mga pinalangga, bugtaw na kamo, gising na. Pasok ang Camiguin sa Northern Mindanao sa 52 places to go ng New York Times ngayong 2026. Nasa pang 37 ang Camiguin na inilarawan bilang isang water Ano daw? lovers paradise Yan. with sandbars and hot springs. O paraiso ng mga mahihilig sa tubig na may mga buhangin at mainit na bukal. Batay sa pagliliwat ni Mother Malo Cabral. Iba talaga to si Mother pagdating sa mga bar eh. Sandbar. Sandbar. Maganda yan. Napunta ako yung sandbar na yan. Diyan sa Camiguin. Napakaganda. Tapos kumakain ka ng may hawak-hawak ang isang dakot na lansones. Ayun, nako naman. Tapos pag pumunta ka, may mga hot springs talaga. May hot kumbatsero. spring pala, no? Magaganda. But ano ba itong nakapicture na yun? May May pagong, pawikan. may May mga- pawikan na parang naluto sa hot spring, pumuli. Hindi, yun talagang kulay niya. Ayan, kumbatsero. parang pumuli. Oo, talagang parang ikaw, pagka nagpupunta ka, pagka medyo tisoy ka, mamula-mula Pag ka. nagbabad ka sa mainit, ayun, kulay-pula yung pawikan. Ganda. Sa article na isinulat ni Patrick. Si Patrick Scott sa New York Times, tinawag nito ang Camiguin na pangunahing destinasyon para sa mga mahihilig. Aba, pwede si paring Ray dyan. Paring Ray, ito raw ay pangunahing destinasyon para sa mga mahihilig sa tubig. Ayun. Na may neon clams na kasinlaki ng baul ng kayamanan, sandamakmak na mga pawikan sa paligid ng white sandbar islets, hot and cold springs, at waterfalls o talon para sa paliguan. Binanggit din ito ang malapit ng buksang boardwalk ng Camiguin sa bayan ng Mambahaw ngayong taon. Yan, sa kanya, kabayanan. Yan. Oo, gayon din ang lumubog na sementeryo nito Yan. at ang reputasyon nito bilang sports tourism destination for swimming and running races kabilang ang triathlons. Ang iba pang bansa sa Timog Silangang Asya na pumasok sa listahan ng ay ang Penang sa Malaysia at Bangkok at ang Vietnam. Ang 52 places to go ay isang taunang listahan ng mga lugar na dapat puntahan na inilalathala ng New York Times. Oy, Congressman JJ Romualdo. Kong JJ! Kong JJ! Wala ba tayong lansones dyan? Ayan. Hindi pa panahon ang lansones ngayon eh. Pero dapat pang buong taon na ang lansones. Paano ba magagawa yun? Palagay ko magagawa na yan. Kayang-kaya yan. Lalo pa at ang Camiguin ay para yatang kasi yan may bulkan eh.
kumbatsero eh. Kaya yung lupa nila, swak na swak talaga para tamnan ng lansones na masarap. Yun. 6:14 na umaga. Kumpiyansa po si Executive Secretary Ralph Recto na may maaprubahan ang Anti-Political Dynasty Law bago pa man ang paghain ng Certificate of Candidacy para sa 2028 elections. Ayon kay Recto, patuloy na pinag-aaralan ng dalawang kapulungan ng Kongreso gayon din ng Office of the President ang Anti-Political Dynasty Bill na isa sa mga priority measures ng administrasyon. Una rito, hinimok ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga mambabatas na pabilisin ang pagpasa sa naturang panukala na layong magkaroon ng matibay na probisyon na magbabawal sa political dynasty sa bansa. Nagbabala ang Cybercrime Investigation Coordinating Center o CICC sa publiko laban sa love scam. Lalo't papalapit na ang buwan ng Pebrero. Ayon kay CICC Executive Director Renato Paraiso, madalas na tinatarget ng mga scammer ang emosyon ng mga tao para makapambiktima. Paliwanag ni Paraiso, karaniwang pinag-aaralan ng mga ito ang social media profiles ng kanilang potential victims para matukoy kung anong epektibong approach ang dapat na gamitin. Magagaling itong mga ito. Lalo yung maedar, yan ang tinatarget nila. At yung malulungkot. Yung mga malulungkot, yung mga single, ano? Ayan, Isaan yan sa mga diskarte ng scammers ang pagpapadala ng mga text messages na may kasamang malisyosong links na Valentine's Day themed. Paalala ng CICC sa publiko, manatiling mapagmatyag at agad na i-report sa 1326 hotline ang mga matatanggap na mensahe mula sa mga kahina-hinalang numero. Alas 6:16 na umaga, lakyam chaplakhon. Pambihira itong balitang susunod na to, kumbatsero. Ano ba yan? Susunod! Tito Boy! Yung palang sunog kahapon dun sa may Landers. May mga nang umit pala dyan. Nako po. Mga bumbero. Mga nag-looting. Oo, looting. Nako. Sus Maria, nagbibiroan pa naman tayo, no? Oo, yung mga sayang ka ko yung sayang. mga panindaran. Nung pala, sila mismo nang hinayang. Di ba pwedeng palampasin na yan? Yan at iba pa sa pagbabalik na ACS Balita. 6:17. Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality pride detergent. Hi, hi, hi! Magada morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day Friday. Yuhu! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita! Alas 6:21 na ng umaga, lakyam diap ithun. Nagkasa ng investigasyon ang Bureau of Fire Protection sa insidente ng looting o pagnanakaw sa loob ng isang nasunog na supermarket sa Quezon City ilang sandali matapos maapulaan ng mga bumbero ang sunog sa establishmento. Ito po ay matapos mag-viral sa social media ang isang video na nagpapakita na merong isang nag-iinspeksyon sa loob ng nasunog na Landers supermarket sa Fairview, Quezon City. Makikita rin po sa video habang kinukuha ng isang fire volunteer ang isang bote ng alak na hindi nasunog. Ayun. Yung pala naman. Sayang eh.
Siguro. Hindi, Sayang siguro. baka kinukuha lang at baka maging cause pa ng ng pagsabog. pag-rekindle ng siklab ulit ng apoy. Isang bote na hindi at itinago sa loob ng suot niyang PPE. Ayun, tinago. Inilayo sa apoy para hindi nilayo. na Baka mainitan. Baka abutan pa ng apoy. Maganda yung paliwanag mo na yun, ha? Magandang sundan yun, ha? Kung ako doon sa volunteer, nagmamalasakit na nga lang ako eh. Alcohol yan eh. Alcohol yan Ang alcohol flammable yan. Totoo naman, totoo. Kinumpirma ng BFP ang looting incident, ngunit nilinaw na ang sangkot na ay hindi nila tauhan, kundi membro ng isang fire volunteer group. Volunteer. Sabi ni BFP spokesperson na Anthony Arroyo, nasa 5 fire volunteers ang kanilang iniimbestigahan sa insidente matapos i-post ng isang Johnny Gauyu sa FB na kinukuha nila ang mga bote ng alak sa nasunog na supermarket. Alas 6:23 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos mga Bicolano. Mata na ka mo, gising na. Naagnas na ang bangkay ng matagpuan sa barangay Dulong Malabon Creek sa Bulacan. Ang isang lady cop na una nang napaulat na nawawala. Kinilala ang 38 anyos na biktima na si Senior Master Sergeant Diane Marie Molinido na nakadestino sa National Capital Region Police Office. Sa report, huling nakita ito pong si Sargento Molinido kasama ang kanyang 8 taong gulang na anak sa Novaliches, Quezon City noong January 16 para makipagkita sa isang car sales agent. Enero 19 nang iulat siyang missing ng kanyang pamilya at makalipas ang 5 araw ay nakita ang kanyang bangkay na may tama ng bala sa tenga at ulo. Naku. At nakasilid pa sa itim na garbage bag. Naku po. Samantala patuloy namang hinahanap ng mga otoridad ang anak ng lady cop na ito. Ayon sa Taguig City Police, person of interest sa krimen ang asawa ng biktima na isa rin pulis. Naku. Pinangungunahan ng Taguig Police ang investigasyon dahil doon inireport ng mister na nawawala ang kanyang misis noong January 19. 6:24, Kinwestiyon ni Senator Rodante Marcoleta kung bakit hindi pa rin natatanggap ng Commission on Appointments ang mga appointment letter na hindi bababa sa 8 acting cabinet secretary. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Marcoleta na ayon sa 1987 Constitution ay obligasyon ng Pangulo na magtalaga ng mga pinuno ng mga ahensya ng pamahalaan at isumite ang kanilang appointment sa CA para sa kumpirmasyon. Kabilang sa mahalagang ahensya na pinamumunuan pa rin ng mga acting secretary kaya hindi pa nasusuri ng CA ay ang DOF, DPWH, DOJ, DBM, DNR, DOTR at PCO at pati na rin ang Office of the Executive Secretary. Sinimula na ng Department of Public Works and Highways ang technical assessment sa gumuhong flood control dike sa barangay Kandating sa Arayat, Pampanga. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na magsagawa ng full investigation sa naturang proyekto na pinondohan ng halos 100 milyong piso makaraang mawasak ang mahigit sa 20 kabahayan sa lugar dahil sa kapalpakan. Gate ni Secretary Vince Dizon, mali at hindi angkop ang kasalukuyang disenyo ng nasabing project dahilan kaya hindi sapat ang tibay ng pundasyon nito para suportahan ang struktura. Nabatid na inayos na ito matapos masira dahil sa pananalasa ng bagyong Karina noong 2024. Ngunit muling nawasak nito lamang weekend dahil sa malambot na lupa bunsod ng tuloy-tuloy na pagulan. Sa ngayon na inaalam pa ng DPWH kung sino mga dapat na managot sa palpak na proyekto kung gaya ng kontraktor nito at ilang DPWH officials. Yung bang mga, halimbawa, yung proyektong nasira, sabi nga nila, force majeure. Oo. Hindi ba pwedeng balikan ng kontraktor yan na wala naman ang ginagastos ang gobyerno? Pwede naman, di ba? Pwede, siguro. Lalo na't, ewan ko lang, kung pwedeng laging idahilan yung force majeure, yan nga, ginawa yan para sa force majeure. Ginawa yan para protektahan ang lugar sa kalamidad. So, dapat matibay. Oo. Pero kung masira nga, ang tanong ko nga pagka ba binalikan ng gawa, ba nasira, binalikan, back job, walang sinagot ng gobyerno dahil sa may tinatawag na halimbawa, may tawag doon kumbachero
yung mag-iiwan ka pa na hindi mo parang may bond. may bond. Oo. Mga 10% yata yan ng kabuang construction cost. Oo. Hindi babayaran yan hanggat sa loob. Kung Dapat nagkakaroon ganun naman eh. siya. Meron naman Oo. talagang ganun. Paano kung ako nasira, Oo. tapos binalikan ng kontraktor at inayos yung nasira, Oo. meron bang dapat managot doon? Meron pa bang may kasalanan doon? Talaga namang nangyayari yun. Kung talagang nangyayari. Halimbawa, kahit sa pribado, nangyayari yan eh. Talaga. Sa isang, nagpagawa ka ng isang building. Oo. Tapos pagkalipas ng kalahating taon nabakbak yung yung waterproofing. May back job. May back job pinasok yan. ng tubig yung loob ng gusali. Nagkabaha-baha sa loob. May karaniwan merong halimbawa hanggang 1 taon na parang ano ba tawag sa ganun? Na Retention. At Merong retention yan 10% pag may nasira, gagawin pa rin ng gagawin na contractor. walang gagastusin yung may-ari nung property. Oo. At saka kaya nga meron tinatawag na insurance Oo. Kaya may tinatawag na insurance. Kapag ka ganun ba, sabihin mo, hindi pwede, kakasuhan pa rin kita dahil nasira. Oo. Kaya lang ito yata ang project na ito, nasira tapos ginawa, tapos nasira na naman. Nasira na naman. Baka dapat ay wag na itayo yan. Baka mali yung pinagtatayuan. May pagkakataon din kasi kung batsero, nasa lupa. Di ba bago ka magtayo ng isang gusali o struktura, may soil testing na tinatawag yun. Oo. Para malaman kung gaano kalalim yung dapat na maging pundasyon. Correct. Nako, maniwala. Ang usapang engineer. Masalimuot yan. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Hoy, oras po natin, 6:29, doon po sa mga kababayan natin dyan sa Barangay Upper Bikutan, Taguig. Lakasan nyo na inyong mga radyo. Upper Bikutan. Upper Bikutan, Taguig. Ayan. Sambang parte yung kasi may Lower Bikutan, may Ayan. Upper Bikutan. Mataas siguro yan. Malamang yan. Hindi lang basta mataas, mas mataas. Mas mataas. Upper. Ang susunod dyan ay yung superlative degree na apest. Apest. Pinakamataas. Meron ba apest? Upper Bikutan, Taguig. Lakasan nyo na po inyong mga radyo, teleradyo, o kaya po naman ay kung kayo nanonood sa telebisyon, lakasan nyo na po yan, o kaya sa cellphone. Ayan. Para po maagaw nyo ang pansin ng grupo namin namimigay ng pera. Katakot-takot na regalo. Dami. Lalo pa at ang DZRH Ayan. ay number 1. Konting yabang. Number 1 na naman. Sa Mega Manila. Sa Mega Manila. Batay po sa latest survey ng Kantar. Media. Yan. Maya-maya na po ay makikita nyo na po dyan sina Sherwin Alfaro at ang buong team. At ang ating... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Limited edition ng ating mini component. Yan. Hindi po Limited edition. limited edition po yan. Hindi po basta-basta na nakukuha yan. At pagka bibili kayo, hindi nga kayo makakita. Wala kayo. Kahit marami kayong pambili, hindi kayo makakabili niyan. Ito, dahil sa kung ikaw nakikinig sa DZRH tapos masasagot mo pa ang ating word of the day. Meron kang mini component. Ang ating word of the day ay distrust. Ayan, Distrust. Sabi ni Yuel, use distrust in a sentence. Majority of Pinoys distrust China. May survey kasi yung Okta Research super majority, ang laki, no? Hindi masyadong tiwala ang mga Pilipino sa China. Siyempre, lalo na sa ganitong sa sitwasyon natin ngayon. Sa sitwasyon ngayon, no? Parang ang pakiramdam pa rin ng mga Pilipino, si Superman at saka si Batman at saka si Wonder Woman at saka si Spider-Man na mga kano at kana ang tagapagsalba, hindi si Jackie Chan.
Oo. Hindi si Jackie Chan. O kaya si Ching Chong Chai. Si Ching Chong Chai. Yeah. Oras po natin, Lakyam Sam Dihon. 6:32 na umaga, magbabalik po kami. Balitang makatotohanan. Humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. May panawagan ang Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 para tigilan na ang tinawag nitong mass promotion sa mga paaralan. Sa final report ng EDCOM sa Department of Education, EDCOM 2, sinabi nitong ang kasalukuyang grading system ay dapat na i-phase out na dahil hinihikayat lamang nito ang tinatawag na de facto mass promotion ng mga estudyante sa public school sa kabila ng kakulangan ng skills na kailangan upang umangat sa mas mataas na grade levels. Pinuna ng komisyon ng mga mag-aaral sa public school ay umaangat sa mas mataas o susunod na grade level kahit kulang ang kanilang kasanayan. Ayun. At hindi Ano raw? natututunan ang kanilang mga aralin. Para sa EDCOM, kapwa talunan sa ganitong sistema ng edukasyon ng mga estudyante na hindi naman natututo at ang mga guro na nagiging mga shock absorbers. Isyu ng bayan, ng katotohanan. 2 por 2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sama sa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Friday! Yoo-hoo! Narinig niyo po ba yung ating pambungad? Totoo po ito napakaraming mga napopromote sa kasunod na grade level kahit na wala namang natutunan dun sa kasalukuyang grade level. Grade 2, naging grade 3 at iba pa, kumbatsero. Kasi nga, yung teacher, sabi siguro ibigay mo na sa iba responsibilidad. Ay wala naman natututunan talaga, ayaw namang makinig. Napaka-bongo. Kumbaga yung iba ganun ang dahilan. Yung iba naman inuunawa yung kahinaan sapagkat sabi kung hindi naman akit baka tumigil na sa pag-aaral. Lalong kawawa yan. Tsaka mahirap na pamilya yan. Ipasa na natin. Kawawa naman. Kawawa naman. Yun po ang parang naging normal na kumbatsero. Nung araw pa yan, hindi lang ngayon. Nung araw pa yan. yan. At doon nga nagkakapasahan o nagkakaturuan. Sino ba may kasalanan? Bakit ganito itong batang ito? Ayan. Yung teacher ba?
bongo ba yung teacher? Bongo ba yung teacher? Mahina ba yung teacher? Pabaya ba yung teacher? O hindi ba nagtuturo yung teacher? Puro pagbebenta lang ng kung ano-ano? Longganisa, Yun ang karaniwan. ice candy, Karaniwang nasisisi. O kaya, yung mga magulang nito, mga magulang ng batang ito. Inasa na talaga sa sa teacher ang Ayan. lahat-lahat. Walang suportang nakukuha mula sa mga magulang o kaya papapasukin ng hindi man lang nakakain o hindi nakapag-almusal. Kumbaga parang mag-isa lang na pumapasok sa eskwela yung bata. Nang walang suporta. Nang walang suporta. O kaya minsan merong mga humahatol kaagad. Hanggang ganyan lang talaga yung ulo ng bata ang ulo ng batang yan. Mahina talaga ang kokote niya, ipasa mo na. Yan. Para naman hindi ka hiya-hiya sa barangay. Siya lang ang hindi gumraduate ng 7 taon na grade 1 pa rin. di ba? Parang gano'n, ano? So ito po ay hindi bagong problema. Kung magkaminsan talagang sasakit na lang ang dibdib ng teacher. Ano ba to? Ipapasa ko ba to o hindi? Kahit na nga ba pasang-awa, ipapasa ko na para naman makaraos na sa pag-aaral na ito. Kahit talagang yung teacher mismo, alam na alam niya, hindi pwede. Hindi natutong magbasa. Hindi natutong magkwenta. Ayun, Kung talaga. sumulat parang kinalahig ng manok. Ang pagsusulat. Sa madali salita talagang hindi dapat na maging grade 2 yung grade 1 na to. O hindi Talaga. dapat maging grade 7 yung grade 6 na to. Sa sitwasyon natin ngayon, lalo ng mga bata ngayon, kumbaga napakahirap kalad ka rin talaga papuntang eskwelahan ng bata Sa dami ng mga pwedeng pagkaabalahan ng mga bata ngayon. Lalo na yung mga gadget na yan. Yung cellphone na yan. Para kang nakikipag-agawan sa cellphone. Ano? Talaga. Ay, nako. So, Tapos may mga ang public schools pala ngayon, maraming public, ewan ko kung ito sitwasyon talaga sa lahat ngayon, na ilang araw lang talaga ang pasok. Madalas ay online o kaya ano ba yun, yung module lang ng module. At sabi nga ni Parcon ngayon yung kanyang anak ganun nga tatlong araw lang ang pasok sa eskwela. minsan 2-3 araw lang. Tapos mas magastos daw ngayon dahil puro project ang pinagagawa. Hindi nga pumapasok dahil sa bahay na lang. Pero puro project naman. Project. Hindi, dapat bumalik na sa dati. Kaya nga, iba pa rin yung araw-araw ay pumapasok. Iba yung yung physical kang nasa classroom. Yung face to face, ano? Yung face to face. Yung pagtuturo ng guro. Saka sa totoo lang kumbatsero, kung meron man yan yung kinukwento ni Parcon ngayon na sitwasyon sa mga public school, ganyan din po sa private. Si Zoe nga Si Zoe nga kumbatsero, 2 araw lang ang face to face. 2 araw lang ang face to face, 3 araw online. Hindi ko malaman kung bakit ganun. Hanggang ngayon. Kulang ba ang classroom kahit sa mga sa private? Hindi dapat pagka mahal ng singil sa mga pribadong kulang ba? paaralan. At saka ano ba 'yon? Sinanay na ba natin na nahirati na ginawa na natin ganun na ang normal sa pagtuturo na hybrid? Ano yung mga anak natin? Sasakyan? Hybrid? Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kumusta na ba ang kalusugan ng Pangulong Bongbong Marcos? May kumakalat pong report. Parang St. Luke's meron daw medical report. Medical report At sinasabi po dun sa report, tuwa yung iba. Yari na, sabi, yari na. Ganun Matotodas na raw ang Pangulo at hindi nga daw makaharap ng live sa taong bayan. Ay mga ganon, meron pong lumaganap na medical report na ito. Kayo ba'y kasama sa mga nakatanggap niyan? Ako, nakatanggap ako niyan kumbatsero Ito may petsa January, malabo 25 ba ito? 26. 26. May oras pa May oras. Saka maganda pagkakagawa, sa totoo lang. Sobrang ganda ng pagkakagawa. Pati birthday na meron Kompleto. At meron akong napansin dun sa medical report na yun. Itanong natin, ba't ba namamaypay itong makakausap natin? Naiinitan. Naiinit na,
mainit ba sa kanila? Ako ginaw na ginaw dito pambihirang patis. Sige nga, kausapin natin siya. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. Dahil sa DZRHA number 1 na naman, nakatatapos na survey ng Kantar Media, number 1 na naman, at yung pumapangalawang istasyon, wala pa sa kalahati. Wala pa sa kalahati. Medyo tambak po ang commercial natin, ano? Tambak ang commercial. Kaya pababatiin muna natin yung bisita natin, tapos magko-commercial tayo. Pwede ba 'yon? Deal. Okay. Kausapin natin, ang pabatiin lang natin dahil marami siyang fans, pero marami din siyang basher. Teacher din ba ito? Palagay ko, nagtuturo din siguro siya. Undersecretary Claire Castro, Yusek Claire, magandang morning. Yes, good morning Anthony, good morning Jerry. Kaya ako nagpapaypay kasi tumakbo ako bigla, nagising ako na medyo late. Nako, sabi ko, tinatakot pala ako ni Anthony na kailangan 6:40 na sa kanya akong programa. Diba? Natakot ako kaya medyo kinakabahan ako kasi nung minsan nanonood ako dun sa stand-up comedy ni ano pangalan nito, si Kay Brosas. Sabi niya, yung babae daw na edad 40 tapos paypay ng paypay, ang tawag daw doon, nag-hot flashes. Sabi ko Hindi, natakot ako sa'yo kasi sabi ko baka malit ako. Bigla ako tumakbo, sabi ko, hindi ako nagising sa alarm. Anyway, naharas pala. Pasensya ka na, pero gaya nga ng intro ko, batiin mo na yung mga fans mo saka mga bashers mo, Yusek Claire, sige po. Hi fans, hi bashers. Babalikan po kita, mag-unload lang kami ng konting commercial para makapag-chill-chill ka muna at hindi ka na may pay. Sandali po lamang, oras po natin. Lakyam, Shop Kauhun, 6:49 ng umaga. Tonying at Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baja, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Kumbachero, pagka bills ang usapan, parang walang katapusan yan, ano? Ang hirap pa, yung iba-iba babayaran mo, iba-iba pupuntahan mo, iba-iba pa yung due date, kung saan-saan ka talaga mapapadpad. Aminin natin kumbachero, sayang ang oras, sayang pamasahe, pero ngayon, hindi na kailangan yan. Meralco, current or overdue, pati PLDT, Signal, SSS, PhilHealth, at pati ang Pag-ibig, lahat yan nasa bayad centers, bayad agents, at bayad partners na malapit sa inyo. Aba, kayo naman pala, isang lakad lang, bayad na lahat. Oo, tipid na sa pamasahe, tipid pa sa oras. Yan ang praktikal, yan ang diretso serbisyong hindi ka na paikot-ikutin. Aba, oo, at kung bayad ang pag-uusapan, yan yung dating bayad center, ano? Aba, 28 years na ho pala nating kaagapay ng mga Pilipino sa bayarin ito. Kaya basta bills payment, piliin mo ang tatak na matagal na, tatak bayad. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Yun. Samantala po naman, Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. -- 6:56 na umaga. Nakakausap po natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Yusek Claire, magandang morning Magandang po muli. morning. Yes, good morning muli kay Anthony at kay Jerry at sa lahat na sumusubaybay sa inyong programa. Good morning. Good morning po sa inyo. Yusek, anong oras po ninyo nakausap ang Pangulo? Yung napanood naming may video, yung nakikipaglaro siya kay Oreo, yung aso. Siguro between ang mga 8 o'clock to 8:15, mga ganun. Between that hour. Kagabi pala yon. Kagabi lang po Kagabi yun. Kagabi lang po pala yon. Opo. So, ano ba yan? Bakit nyo ginawa? Ano bang nagtulak sa inyo? Para nabasa nyo ba yung mga report, may medical report na nagkalat sa social media at sinasabing tagilid na ang Pangulo? Opo. Kung ano-ano sakit. At the time, hindi ko yun nakita. Sorry, yung sinasabi niya kumakalat na, Yes. na medical records. Hindi ko siya nakita.
Nag-request lang ako kung pwede ko makita kasi di ba yung MPC tatanong, nagkita na ba kayo ng Pangulo? Sasabihin, kamusta na yung Pangulo? Sabi ko, naisip ko na siguro it's better, baka pwede kaming mag-video or pwede ko siya makausap. Tapos, yun, pumayag naman. O sige, diretso na ako. Kasi galing ako nung ng Pasig River Esplanade. Yung o-open lang ni First Lady. Yes. Oo. Thursday. Thursday siya in-open. So, niyaya ko yung anak ko. Hindi, niyaya ko yung Wednesday. punta tayo doon. Thursday pa lang ngayon eh. Oo, hindi. Tuesday yun, nag-cut, ribbon cutting. Yes. Okay. Tama. Wednesday ko niyaya yung mga kasama ko. Tapos naisip ko, sabi ko kasi, baka kasi meron mag-isip na naman dahil may kumakalat daw na galing through Viber eh. So hindi natin alam, hindi naman sinabi yung source. Tapos nagtanong si Tuesday New. Meron daw doktor daw from St. Luke's. So sabi ko, baka iba ang dating sa tao. So ako na yung nag-request kung pwede ba, kung makausap si Pangulo, sabi ko, kailangan makita rin ng tao. Ano yung lagay niya? Diba? So napagbigyan naman tayo. Pero yung at that time, yung medical record din, hindi ko pa siya nakita. Until nung may nagpakita rin sa akin, sabi ko, buti na lang, on my part, buti na lang, nakausap ko din yung Pangulo. Hindi, actually, yun ang pinaka-importanting sagot doon, yung makita ng tao na ang Pangulo gumagalaw. Hindi pre-recorded yan, ha? Hindi re-issue yan, ha? Hindi. Kasi pinag-usapan nga namin tungkol sa Esplanade, yung bandang dulo. Sabi ko, mag-selfie tayo, Pangulo, baka sabihin AI na naman. Kasi ganun yung pinapakalat ng iba. Sabi ko, wow, sa ganda ko ba kumuha ng video? Pwede na ako maging director. Well, anyway, kagabi po yan. At pati po yung events, mapapansin nyo sa usapan namin sa events, halos na talaga pong nangyari. Timeline. Hindi, totoo yun. Kasi ang pinag-uusapan nyo, yung pagpanumpa niya kay General Nartates, which happened earlier yesterday, ano? So parang, tapos may binabanggit siya, bukas, anniversary ng PNP. Ngayon pala, kaya meron siyang ginayak na video message para sa PNP. So, yun, hindi ito AI, hindi ito pre-recorded. It happened between 8 and 8:30 p.m. Kagabi lang po yan, sabi ninyo. At sa video makikitang malakas na malakas at masigla ang Pangulo. Nakikipaglaro pa doon sa aso ano pangalan? Si Oreo. Si Oreo. Ay, alam nga naman pati si Oreo pinaarte. Umiga nga. Kiliting-kiliting nga. Bigla na lumabas yan eh. Oo, bigla. Actually, ito lang yung gamit ko. Sabi ko, ito nga lang, wala akong separate na mic. Ito lang yung gamit ko. Kita ba? Ayan. Ito lang yung gamit ko. So, kahit pa NBI nila yan. Kahit dalit pa nila sa US yan. Raw yun. Yung nakita nila raw. Pwede ka na palang sumideline na videographer. Malinaw yung pagkakadali mo. Pero timing din naman talaga, no? Na taon na tapos lumabas nga itong medical report na ito. Ngayon siguro nakita niyo na ito, Yusek. Ano reaction dito ng Malacanang at ano gagawin ng palasyo sa ganitong pagpapakalat na ang galing kapag kahit sino makakita dito maniniwala Ako mapapaniwala ako katulad dito. Pati sa mga terminology, yung diba? impression, CT scan daw to, CT scan. Go ahead, Yusek. Okay. Kasi ganito yan, Anthony. Alam naman natin kung sino ba yung gumagawa ng mga peke. Natatandaan mo ba? Yung peking police blotter from Beverly Hills? Diba kapani-paniwala din na natin. Isang kilala pang journalist na sa pangalang Tiglaw ang naglabas nun. So, diba, iisipin mo talaga yung mga ginagawa nila ay katotohanan. Pero, isa ba sa mga katauhan ng St. Luke's ang gagawa niyan? Di ba mga professional nasa St. Luke's? So alam naman natin gawa-gawa yan. So kahit po si Sec Dave napalabas na po ng ating mensahe na yung fake. So wag po kayo maniwala dyan. So kung may gagawin, makikipag-ugnayan na po kami sa NBI kasi hindi lang po biro ang gumawa ng ganitong klaseng mga diba? pamemeke. Lalo nakalusugan po ng Pangulo pinag-uusapan natin. Tinitingnan ko yung yung peke, hindi na namin papakita, no? Pero nung tiningnan ko po itong report, sabi ko ganito mga report pagka nagpapakon ako
nagpapa-lab test ako sa intercon, kumbachero. oo. Ganito sila kumamada, kaya talagang akala mo totoo. Maniniwala ka eh. Pero meron akong tanong dun sa isang parte ng report, absent left kidney status. Wala na bang left kidney ang Pangulo? Talaga bang naging donor siya ng left kidney niya? Ako, wala akong kaalam na alam or personal knowledge, pero nakita ko na yung balita niyan even before. At ang Pangulo mismo, doon pa noon, na sinabi niya na nag-donate siya sa kanyang ama. So siya... Oo. At sabi ni dating Mayor Benhar, yun din yung napag-usapan nila. Oo. So, kaya iisa na lang. So ang magaling kidney talaga ng yung gumawa nito. Oo, kasi Pati yun, alam niya yun. Oo eh. Nasa news yun eh. Ah, Nabanggit ko na yun sa briefing ko din eh. Yes, so ang Pangulo ay may isa na lang kidney dahil yung left kidney niya ay idinonate na pala niya sa kanyang ama. Yes, oo. Kaya nga di ba magtataka ka kung gagamit man siya ng pinagbabawal na gamot. Hindi ba, apektado, isa na lang yun. Kidney mo eh. Oo. Okay. So, hinahanap nyo kung sino ang gumawa nito at nag-upload. Teka muna, sa ilalim ba ng batas, yung nag-upload, yung original na nag-upload at yung nag-share nito, are they equally liable? Ang sa akin, kung sino nag-upload, kung sino nagkomento, na kahit hindi doktor, nagkomento na para may kinalaman, sa akin palagay, dapat yun makasuhan. Opo. Kung nag-share ka lang, you can be innocent, you just shared it. Pero yung nagkomento ka na para bang gusto mong magkagulo yung taong bayan na ang Pangulo ay hindi na nagpa-function, ibang klase yun. Parte yun ng pag-stab, Anthony and Jerry. May paraan ba para ma-trace talaga kung sino nag-upload at yun ba tutugay at tututukan ng gusto ng palasyo? Opo, sa akin po. Kailangan pong makita to ng NBI, kailangan maaral kung saan nanggaling ito at aralin kung sino yung nagpakalat na nagpapagulo sa isipan ng mga taong bayan. So, this tab, sabi niyo, this Kailangan is po. part of a destabilization move? Yes, alam mo Jerry, kasi yung kalusugan ng Pangulo, hindi yan biro eh. Siyempre, kapag kasasabihin nila na hindi na nagpa-function yung Pangulo, labas-masok sa ospital na hindi yan totoo, anong gusto nilang paggawa, isipin ng taong bayan? Wala tayong presidente na nagpa-function? Yan naman ang gusto ng iba mga naggusto mag-disturb. Diba? Mawala ang Pangulo sa pwesto. So dito nila ngayon dadaanin. Diba? Lalo pat na hindi nila madalas nakikita ang Pangulo sa labas. Kasi ang function ngayon ng Pangulo, dahil nga hindi na nga sumusunod ang Pangulo sa utos ng doktor na maghinay-hinay. Meeting pa rin ng meeting. May suspecha na So, ba kayo na tao o individual o grupo na may gawa nito? Actually, kakausap pa lang natin sa NBI kung anong pwedeng gawin dito. Pagtututukan natin ito. Saka ito pa lang St. Luke's, naglabas na official public advisory, Yusek, ano? Dinideny nila and sabi nila, these documents are fake and falsified. Ayun, doon sa mga bagong gising pa lang ha, baka kayo ayan. nakatanggap din nung report na yon. Ito po, dinideny po mismo ng St. Luke's Medical Center yung dokumento na yon. Hindi daw po sa kanila galing yon. Ang sabi ng St. Luke's, these documents are fake and falsified. Yun. Ayan. At least nagkakaintindihan tayo dyan. So ang Pangulong Bongbong Marcos ba, kumusta ba ang pumayat siya, no? Oo. Pumayat siya. Nagkuha lang kami ng picture, nung nag-selfie kami, sabi niya, ay nangayayat ako. Siguro napansin niya nangayayat siya kasi katabi niya ako, may comparison. Diba? Tapos ang kuha ko pa naman, alam mo naman, pag ikaw yung pinakamalapit sa camera, ikaw yung malaki, di ba? Pinatamatad yung Pangulo. But anyway, kasi soft diet siya sabi nga niya, di ba nanaginip talaga siya, kinuwento niya talaga na naginip siya, na kumakain siya ng steak. Siguro miss na miss niya na yun. Akala ko, nanaginip siya kumakain siyang
bagnet eh. Bagnet ng Ilocos. Ilocos. Ito siguro fake. Tanong mo diyan, sabihin nyo nga sa amin kung fake ito o hindi. Ang Pangulo daw ay chinek up mga 7:20 PM kagabi to. Ang kanya daw BP ay 120/80. Tama ba 'yon? BP ng binata yun ng doktor, pumunta ng doktor. Doktor, ito, doktor. Hindi, parang may nag-check up na doktor. Si Dr. Cervantes. Ito daw yung BP. 120. Nung dumating ako doon, nung dumating kasi ako doon, wala ako naabutan na doktor eh. Okay. So, kasi bago naman tinake yun, yung video na yon, syempre pinaupo muna ako, hinintay ko muna yung Pangulo. Wala akong nakita, sorry wala akong personal knowledge. Nung pumunta ako sa lugar ni Pangulo, wala akong nakitang doktor. Wala akong nakasabayan. Last vital sign, BP 120/80, PR 81, O2 SAT. Oxygen to, no? 97, temperature 36.6. Kwanto? Normal to. Normal tong Hindi, saka kung... actually, wala akong alam kung sino nagpalabas niyan. Kung hindi ang doktor at hindi ang Pangulo, isipin ulit natin, fake yan. Diba? Kasi yung doktor ba, sarili niyang doktor, si Pangulo, ilalabas ba yan? Parang imposible di ba? So, tama. I cannot say anything about that. Opo, okay. Last na lang, kasi yun naman talaga ang reason kung ba't namin kayo tinawagan. Ito bang si Oreo ay talagang malusog at makulit? Kayo ba kinulit niya? Nung pumunta, kasi nung mag-video na kami, saka lumabas si Oreo. Nakita ko si Oreo, talaga namang friendly si Oreo. Friendly. Hindi nga yan ang buhay ni Oreo. hindi nga kayo kinahulan kahit na ngayon nun lang niya kayo nakita no. Hindi lumapit pa sa akin na para bang gusto niyang adopt me. Magaling ang Pangulo nito sa akin. Meron akong super last question. Na-interview po si dating ICI Commissioner Rosana Fajardo. Ang sabi niya, gusto ko lang marinig yung opinion niyo dito. Ang sabi po niya, probably, if you want to correct government or correct corruption, then it would take several lifetimes because then you will probably need to take out everyone who is part of the system. Kailangan daw ng several lifetimes bago mapuksa ang katiwalian sa gobyerno na to. Any comment po, Yusek? Sa lalim ng ugat nito, kaya nga sinimulan ng Pangulo. Hindi siya nag-atubali, di ba? Kasi kung hindi natin kundi simulan ng Pangulo Marcos Jr. dito, kahit tamaan yung kanyang administrasyon, at sasabihin niya, ayoko magpasimula kasi makatamaan yung ang ekonomiya at tamaan ang administrasyon ko, tamaan ako, baka sabihin ng Pangulo. Pero hindi. Hindi niya inalintana yon. Alam niya na talagang maaaring ganito ang mangyari. Pero sabi nga nila, sino ang mag-start? Kailan mag-start? Ang Pangulo nag-start at ngayon yung sinimulan. At least may umpisahan. Okay. So hindi ba siya natatakot na makarating nga sa Malacanang yung usapan ng katiwalian mismo? Hindi. Kasi kung alam mo na ikaw yung may kasalanan, magpapasimula ka ba? Hindi. Hindi ka magpapasimula dahil tatabaan ka. Pero hindi, ang Pangulo, siya nagpasimula. Sa SONA pa niya, unang sinabi to. Yusek Claire Castro, may nakapila na raw sa inyo dyan sa kabila. Opo. Maraming salamat po sa inyo at magandang umaga po. Thank you, Yusek. Maraming salamat, Anthony, Jerry. Good morning. Good morning. Si Undersecretary Claire Castro na hindi tinahulan ni Oreo. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. Pero totoo, kumbachero pagka tinitingnan ko mabuti yung fake na medical report na kumakalat.
Ako mismo akit na baka totoo nga. ito. Oo. Baka totoo to. Siyempre, ang matik naman sa atin i-check kung totoo ba ito o hindi. Pero marami sa ating mga kababayan sigurado mami-mislead nito. Mapapaniwala talaga Oo. Galing Hindi na po namin didetalyehin yung Kaya dapat kaya ko tinanong kay Yusek Claire yun kung may gagawin at kung ano gagawin. Kasi paulit-ulit na itong mga Paulit-ulit. ganito. Oo. Kung mismong ang presidente ng Pilipinas ay nagiging biktima ng mga ganitong gawain, Oo. di lalo na pangkaraniwan tao. Talaga. Kung walang mapaparusahan, lalaganap at lalaganap lang Kung makikitang wala, nakakalusot lang, o kaya hindi nakikita, hindi nahuhuli, hindi nalalaman kung sino gumawa. Ulit-ulit lang yan. Oo. Ulit-ulit lang yan. At bukas makalawa, tayo na ang mabibiktima ng fake news. 7:12, Engineer Tony Nanggel. 7:12 ng umaga. Sandali po lamang. Number 1. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, 16 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga paunahing balita, EDCOM 2 may panawagan sa DepEd. Mass promotion sa mga estudyante sa public school dapat nang itigil. Pangulong Bongbong Marcos tiniyak na maayos na ang kanyang kalusugan. St. Luke's Medical Center tinawag na peke ang nag-viral na medical test result ng Pangulong Bongbong Marcos. 6 sa bawat 10 Pinoy walang tiwala sa China ayon sa Okta Survey. 6 na pulis Maynila arestado sa pang-hold up sa Makati. At actress Rian Ramos, dalawang beauty queen, inireklamo ng driver sa NBI ng illegal detention at pananakit. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Sa detalye ng mga balita, inireklamo sa NBI ang aktres na si Rian Ramos, mga kaibigang beauty queens na sina Michelle D at Samantha Panlilio at dalawang pulis na bodyguards ni D dahil sa manipagkulong at pambubugbog sa driver ni Ramos. Ayon sa 40 anyos na lalaking biktima, Enero 17 nang persahan siyang dalhin sa condo unit ni na Ramos at D kung saan ikinulong siya ng 3 araw. Matindi At pilit na pinaamin na ninakaw niya ang isang ampaw na naglalaman ng mga sensitibong larawan. Kwento ng driver, nagsalitan ang 5 sa pambubugbog sa kanya at sa katunayan ay binuhusan paumano ni D ng alkohol ang kanyang katawan at mata at tinusok pa ito gamit ang 2 daliri. Di na rin anya niya mabilang kung ilang beses siyang binatukan at sinapak ng mismong amo si Rian. Para makatakas ay tumalo ng biktima mula 39th floor ng kondo at mapalad na nakahawak siya sa lubid at nakapasok sa isang bukas na kwarto sa 25th floor. Matindi Ngunit nang makababa siya ng gusali ay nakaabang na ang bodyguard ni D at dinampot siya uli. Enero 19 nang dalhin ni D sa police station
ang biktima kung saan inireklamo ito ng beauty queen ng qualified theft. Ngunit nakalabas din noong Enero 22 matapos i-dismiss ng Makati Prosecutor's Office ang naturang reklamo. Matindi to. Matindi. Parang pelikula. Para akong nanonood ng pelikula ni Matt Damon. Oo, ito tumalon. Sa Jason Bourne. Oo. Yung tumalon sa 39th floor. Tapos nakahawak sa lubid. Oo. So napunta siya sa baba sa 25th floor na may nakabukas na kwarto. Oh, tindi ano. Tapos may kanyan na kumbatsero merong tugtog na anong background music? Ayan. Mission Impossible. Si Tom Cruise. Parang ganun. Pero sabi nga kung sino yung nagsasabi ng totoo, malalaman din yan ng mga investigador. Totoo yan. Pero sabi naman ni paring Het dito, kung yung mga yan ang mambubugbog sa akin, magpapabugbog ako. Ganun. Tama ba, paring Het? Kaya lang kung sino daw? Si Rian Ramos, sino pa yung dalawa? Michelle D. at Michelle Samantha D. Panlilio. Buti sana kung sila lang ng bubugbog. May bodyguard May pulis ang talaga daw ng bugbog. At meron yung bodyguard. Merong pinutol si Ara Ara, may pinutol ka dito eksena yung kinwento ng driver No? Ba't mo pinutol? Ano yung pinutol mo, Ara? Pang Serex. Medyo Pang Serex matindi yun. na. Malaswa na. Oo, kung totoo itong kinukwento nitong driver na to, sasabihin mo na may diferensya siguro itong mga babae na to. Matindi, Oo, kasi nakipag-kompe. Oo, ganun Nakipag? Ayoko nga sabihin, tinanggal naman. Ara, ba't mo tinanggal? Ara, nagre-reklamo dito. Sige nga, mamaya nga, pakibalik mo, Ara. Ara. Samantala, Yeah. 6 na pulis Maynila naman ang naaresto sa Makati matapos na masangkot sa holdapan na nangyari kagabi sa Arson Bell Street sa Barangay San Isidro. Positibong itinuro ng mga biktima na sina Raul Chavez Aragones, Rosemary Banning at Manuel Acedo ang mga pulis na mga naka-assign sa MPD Station 9 sa Malate na may mga ranggong staff sergeant at 5 patrolman. Kwento ng mga biktima, nagtungo sila sa Makati para kunin ang ilan sa kanilang mahalagang gamit nang bigla na lamang silang harangin ng armadong grupo sa Arson Bell Street. Tinutukan umano sila ng baril, pinadapat, iginapos sa kapersahang tinangay ang kanilang mga gamit. Tumakas sa mga sospek sakay ng motorsiklo, ngunit agad na naaresto ng mga responding pulis din, pero mga pulis Makati. Nasa kustodiya na ng Makati City Police. Ayan pala sila. Kaya itong mga... Nako, ano ba itong natututunan na ito ng mga pulis mga natin? bata pa itong mga pulis na to, pero malalakit yan. Pero malalakit yan, malalakit yan, mga bababaranggo Oo. Anak ng baka. Ano ito, parang sindikato ito ganun nga, ganun lumilitaw. Nasa kustodiya na ng... Para namang sinadya pa nila na kapopromote kahapon ni General Nartates to 4-star general. Saka anniversary ng PNP. Ng PNP. Tinan mo nga yan bang sasalubong nila. Palagay ko may tatamaan ito kay General Nartates itong mga ito Talaga. Pambirang patis. Ayun, ang mga pulis Maynila pong ito, 6 na pulis Maynila ay nakakulong na, nasa kustodiya na ng Makati City Police. Nasa Camp Crame si Edniel Parosa at siya ay makikiselebrate sa PNP Day today. Aba. At siguro may pakain din si General Nartates. Dapat. Na mga malamang dyan, may pakain na pinakbet sa kabagnet. Ayan, sarap nun. Saka dinengdeng. Meron sana akong sasabihin na yung recipe na talong. Wag yun. Sila kailangang mahilig doon. Lakay, ikaw na lang magsabi mamaya. Maasim-asim kasi. Na maalat-alat. RH52, Edniel Parosa sa Camp Crame. Kami Edniel! Jerry at Anthony, tuloy ang selebrasyon ng paggunit ng ika-35 araw ng PNP o PNP Day dito sa Camp Crame. Kabilayan ng absence o pagiging no-show muna ni Pangulong Bongbong Marcos habang siya nagpapagaling o nagpapahinga wala sa mga public appearance, wala nang ma-diagnose last week.
timing din itong selebrasyon ng PNP Day. Isang araw ngang matapos ma-promote ng 32nd PNP Chief, isa ng full-fledged Police General Jose Melencio Nartates Jr. Pero kahit wala ngayon ang Commander-in-Chief na personal na naglapat sa kanya na ika-4 na Estrella, pangako ni General Nartates sa pagtalima sa mensahe ng Pangulo kahapon na magiging visible o nakikita, disiplinado at mapagkakatiwalaan hanay na pulisya. Ginawa ni Nartates itong pahayag bilang sagot sa atas ni PBBM sa inilabas na video message ng Presidente para sa PNP Day. Gayunman, wala naman na umanong bagong direktiba general sa kanyang mga tauhan sapagkat ginawa na niyan tagubilin ng Presidente noong siya ay mag-assume Agosto pa lamang ng 2025. Halos 5 buwan din nagsilbi sa acting capacity si Nartates habang hindi pa lumalagsa ng retirement ang sinamdan niyang chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III. Sinubukan natin nga ng reaksyon, General Torre, pero hanggang ngayon ay wala pang tugon dito sa nasabing pangyayari. Sa bahagi ng 32nd PNP Chief, binigyan din niyang retirado na si General Torre, bagamat kasama pa rin sa serbisyo publiko, sa bahagi naman of course sa MMDA. Membro ng TMA Class of 92, nakatakdang mag-retire si General Nartates Marso ng 2027, kasabay sana ni General Torre kung hindi siya lumagda ng optional retirement. Magsisimula itong PNP Day celebration o yung festivities dito maya-maya lamang alas 9 ng umaga at in the place of President ay pangungunahan ito ni Executive Secretary Recto bilang panauhing pandangal dito sa ika-35 PNP Day. Live mula rito sa Camp Crame, ako si Edniel Parroso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel Parrosa. Pangunahing balita. Samantala, andito na siya. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Eto na siya, dyan sa Upper Bikutan, Taguig, RS6, Sherwin Alfaro, go, go, go! Yan, ka Jerry at ka Tunying, bago pa magkakompiyangan ang mga taga-barangay Upper Bikutan dahil may mga nakikinig talaga dito, ang dami dito nakikinig. May hindi na anak kami kanina dito mamaya doon na sa may bandang dulo na nakaradyo din. Pero ito talagang original na nakatutok palagi sa radyo. Si tatay, pangalan nyo? Original, ha? Abe Batsepra po. O, tignan mo, kamukha ni Emilio Aguinaldo. Original nga yan, original. Panalo sa buhok na parehong-pareho. Ano po si General Aguinaldo? Idol, Idol. idol lang, idol. Kakilala. Oo, ang Idol. unang Idol po. presidente ng Republika ng Pilipinas, General Emilio Aguinaldo. Ang ganda ng buhok ninyo, ano ba yan? Sadya, talagang kinulayan? Talagang dati na po yes, sir. Ang Kayo, galing, ano bang trabaho nyo, tatay? Extra po sa construction, sir. Hanggang ngayon, umi-extra kayo? Nakasalukuyan na walang trabaho ko yun, sir. Pero ilang taon na ho ba kayo? 60 na, sir. 60? 60. Yan naman. Ano ho ba kayo pagka umi-extra kayo sa construction site? Kayo po ba ang foreman? Andiyo, labor lang ako. Kala ko manager eh. Manager. Ano ang ginagawa nyo? Sa paghalo ng simento, ganun ba? Oo. Piyon. O kaya, mason. Mason. Oo. Magkano ho bang sweldo pagka umi-extra kayo? 600 lang ako. 600. 600. Kahit po yun, maghapon po yun. Sigurado, tapon. Oo, maghapon. Pero ngayon, wala na. Wala kayong mga extra sa construction. Bakit ho? Minsan, may edad na ho tayo, sir. Akala ko walang nagpapakonstruct, walang construction. Hindi kayo natatawagan. Hindi kayo natatawagan dahil maedad na kayo. Oo, minsan namimili na rin ho sila eh. Ano ba ang kaya nyong gawin sa edad na magsi-60 anyos? Ayun, sir. Kaya nyo bang kumanta?
Ayun lang. Yun lang, yun lang. Pero kaya niyang umextra Umextra. na bilang dating Pangulong Emilio Aguinaldo. Kaya ikaw na, bahala. Sherwin. dahil sino pa rin ito mga announcer tuwing umaga? Jerry Bahaw. Anthony Taberna. Jerry ba, Tony Taberna, 2x2, eto, 1,000 pesos. Kaya para sa tatay. Salamat po sir, malaking tulong na po sa akin to. Pambayad sa bahay. Bigla sumigla. 1,000 ka agad. Tingnan mo, kesa naman magmamasot ka ngayong araw. Talaga. O, tingnan mo, nakinig ka lang sa radyo, may 1,000 ka agad ka na. Pero pag nasagot mo pa ang ating word of the day, magkakaroon ka pa ng ating medium. Hindi na mini medium component. Dahil ito'y hatid na sa atin ng Astron Appliances. Ang alagang Astron, alagang maaasahan. May sponsor na. Ayan na Ayan na Lumalaki yan. Kasama na natin si Kuya Coco. Si Direk Coco. Yan, naman. Ano yan? Anong brand? Astron. Astron. Yan, Ayan ang ating medium component. Hindi na mini. Ayos. Ayan, tatay, kapag nasagot mo yung ating word of the day, sayo na yan. Extras po. Distrust. Distrust dahil nakuha mo ating word of the day. Meron kang medium component hatid sa atin ng Astron Appliances. Alagang Astron, alagang maaasahan. Yun, Available sa inyong mga suking appliance store nationwide. Laban tayo dyan, Sherwin. Meron tayo dyan. Alam tayo dyan. Baka Ayun naman. Meron tayo Pag dyan. ganun lang, nakakakuha ka pa ng sponsor, ha? Di ba? Mahirap talaga Kaya- pagka number 1, lahat na lang na bibigyan ng sponsor eh. Basta kamukha mo si Coco Martin talaga namang ulanin tayo ng ating sponsor. Ayos, Yan, maraming thank you. salamat Astron. At syempre, meron ka ring Chinese New Year na. Magme-Media Noche, Chinese New Year Media Noche Basket. Hatid sa'yo ng DZRH. At syempre, ang pinakabago, pinakamalaki, pinakamabango, ang Pride with Public Conditioner Korea Sobre Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan. Kaya gano'ng karaming labahan, ubos yan. Maraming salamat po Sir Jerry. At marami po sana kayo matulungan. Thank you. Kagaya po. Maraming salamat po. Ako maraming salamat dati at syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos. Laging tumutok sa DZRH. Baka na susunod nating winner sa DZRH Malacash promo kasama ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Batalfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yehey! Na naman, Yehey! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Natatawa ka dito kay Nanay Jenny eh. Inutusan daw niya yung kanyang kasambahay na bumili ng Pride. Washing machine detergent. Ay, Dahil Kay Jerry Labasan, pakinggan niyo to habang nag-aalmusal kayo ni Kabet Labasan. Dahil lagi daw napapakinggan sa atin yung Pride. yung Pride, kaya bumili nagpabili. yung kanyang kasambahay ay pinabili daw niya ng Pride. Oo. Aba, dahil meron daw isa pang naririnig na commercial dito sa atin. Yung kalaban naman, binili din yun para daw walang lamangan. Tinan mo nga naman. Magkakalaban, puro dito. Yan ang maganda. No heating below the belt. Okay nga dito. Welcome kayo Basta't dito. magandang produkto. Magandang welcome produkto. kayo. Kaya bumili daw ng Pride tapos binili din yung kalaban. Ayos! Tinan mo nga naman. Pangunahing balita. 7:33. This time check is brought at Jerry Baha, DZRH. Pangunahing balita. Ay! Ay. Ay, Kuya Elmer ngo. Kuya Magandang Elmer ngo. morning.
Baka kailangan nyo ng palitan ng bubong na inyong mga bahay, ha? Buti na lang, may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. Ay, aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pa. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, Mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Pangunahing balita. Alas 7:40 na po ng umaga. Tiniyak ng Pangulong Bongbong Marcos na maayos na ang kondisyon ng kanyang kalusugan matapos ma-ospital dahil sa diverticulitis. Sa video na ibinahagi ni Palace Press Officer Claire Castro, sinabi ng Pangulo na magagaling ang mga nag-aalaga sa kanyang doktor at nagpapatuloy din ang pag-inom niya ng mga antibiotic. Kwento ng Presidente, ilang araw na ring sabaw lang ang laman ng kanyang tiyan dahil hindi umano siya pinayagang mag-solid food para makarecover ang kanyang intestines. Hindi ako nakarating dahil meron pa akong gagawin. Pinapunta ako sa nagkonsulta na nandito yung mga doktor. Nagkonsulta sila para tignan na talagang maayos. Kasi nga nagrereklamo sila na dapat magpahinga ako. Sabi ko, hindi ako pwedeng magpahinga. Hindi ako kasama dyan sa mga pahinga. Huwag mo sana. Maraming salamat sa lahat ng tao na that have been concerned about my health at maraming nagpadala ng mga mensahe na gumaling ka na kagad. Sabi ko, at nagpapasalamat ako sa kanila. Thank you for your concern. Ang Pangulong Bongbong Marcos. Si Oreo pala kamukha ni Jake, yung dati ko ring aso na, ganun. na mayapa na. English Bulldog. Ayan, no? The English speaking din yun. English speaking. English. Yan. Paano ang tahol, no? Arf, arf. may punto rin. Samantala, plano ng Malacanang na idulog sa NBI ang pagpapakalat ng peking medical documents ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, muli niyang binigyang diin na peke ang dokumento at iginit na ang video na kanilang inilabas na nagpapakitang okay ang kondisyon ng Pangulo ay hindi AI o edited. Sabi ni Castro, hindi tama ang ginagawang ito laban sa Pangulo kaya plano nilang ireklamo ang mga nasa likod ng fake documents. Di ba mga professional nasa St. Luke's? So alam naman natin gawa-gawa yan. So kahit po si Sec Dave napalabas na po ng ating mensahe na yung fake. So wag po kayo maniwala diyan. So kung may gagawin, makikipag-ugnayan na po kami sa NBI kasi hindi lang po biro ang gumawa ng ganitong klaseng mga diba? pamemeke. Lalo na kalusugan po ng Pangulo pinag-uusapan natin. Oo, ang kalusugan ng Pangulo ay kalusugan ng bayan. Ang kaligtasan ng Pangulo ay kaligtasan ng bayan. Ang syota ng Pangulo ay syota ng bayan. Hindi syota. Iba yun. Iba na yun. Wag na yun. Iba na yun. Samantala, Yeah. nilinaw ng St. Luke's Medical Center na peke ang umano'y medical test results ng Pangulong Bongbong Marcos na kumakalat nga sa social media. Ayon sa St. Luke's, ang medical results ay inire-release lamang nila sa mismong pasyente sa pamamagitan ng mga otorisado at opisyal na hospital channel. Anuman anyang dokumento na nakuha, ipinost o ipinakakalat sa labas ng mga ito ay matuturing na unauthorized at falsified. Binigyang din ng St. Luke's na ang pagpo-post at pag-share ng medical information ng isang pasyente ay malinaw na paglabag sa data privacy gayon din sa patakaran ng ospital. Alas 7:43 nanawagan ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 na itigil na ang sistema na nagdudulot ng tinatawag nitong de facto mass promotion ng mga mag-aaral sa pampublikong paaralan. Ayon sa kanilang final report na pinamagatang Turning Point, a Decade of Necessary Reforms. Ayun. Madalas na ina-advance sa mga estudyante sa susunod na antas kahit hindi nila napatunayan ang kinakailangang kasanayan. Base sa konsultasyon sa mga guro at magulang, lumalabas na ang mga grado sa report cards ay hindi na tumutugma sa aktwal na kakayanan ng mga bata sa bahay at paaralan. Hindi nakakagulat ngayong mga grades ngayon ng mga bata. Oo. Parang magugulat kayo mga bata ngayon, ang grades 96, 98. Ang tataas, ano? Sabi ko, anong grade to? Samantalang ako valedictorian na ako nung elementary. Konting yabang. Valedictorian na ako nung elementary. Ang grade ko lang 87 lang yata o 88. Napaka-raramot nung mga naging teacher ko nun. Kaya nga, yung mga teacher nung araw mararamot sa grade. Sa grade. Nung grade 1 ako, first honor ako . Tinan mo na.
kahit na ako may pinakamalaking bag tapos ang laman lang papel at lapis lang iniikot-ikot pa ng mga kaklase ko yung gulong ng bag ko. Tinan mo na. 80 lang, birang maka 90. Talaga kumbachero. Napakadadamot na sa grade ng mga teacher nung araw. Pero ngayon, magugulat ka. Di meron akong isang tinanong naman napakahilig ko kasing magtanong. Yung isang bata, pinagmamayabang niya. Ang grade daw niya sa English ay 98. Oh, 98. 98 ka. Sige kako. Sige, subukan natin. Dahil English. Sabi ka, what are the 8 parts of speech? Nagtitigan lang kami. Dahil hindi niya masagot. Ano po itong 8 parts of speech na sinasabi nitong kulokoy na? Sabi niya siguro sa wala na. Sabi ko, katunayan lang na masyadong mataas yung binigay ng teacher. Kasi English yun eh. Baka time check lang din ang alam. Oras natin, 6:04. Pambihirang patiso. Kung sinagot ako, sinabi, noun, pronoun, adjective, adverb. Tatanungin ko, what are the types of noun? Sasagot, uuriratin ko, kaya lang nagtitigan na lang kami. Siguro sabi ng bata, pag hindi ka umalis, iiyak ako. Napaiyak mo pala yung bata. Ang bihirang patiso. Hindi, pero dapat talaga, pati yung grades. Huwag naman kayo masyadong magbigay ng grades na malala na eh. Sobrang hindi nakapaniwala eh. Akala tuloy ng nanay, sobrang galing ng anak niya eh. Tapos pabuuin mo ng isang pangungusap. Yung basic English sentence construction. Hindi makabuo. Sabi ko, pambira, paano namang naging 98? Ikaw Samantala, na. Ito, kung hindi kayo mahusay sa English, baka naman sa Chinese mahusay. Mayorya sa mga Pilipino ang walang tiwala sa China at itinuturing itong banta sa Pilipinas. Chit yam, shop, chit, hun. 747. Sa tugon ng masa survey ng Okta Research na isinagawa noong December 3 to 11, lumabas na 60% o 6 sa bawat 10 Pilipino nagsabing hindi nila pinagkakatiwalaan ng China. Bagaman nananatiling mataas, bumaba naman ito ng 25% sa pareho ring survey noong July 2025. Naitala ang pinakamataas na distrust rating sa Balance Luzon, 63%. Sumunod ay sa NCR, 62%. Samantala, 79% naman o 8 sa bawat 10 Pinoy ang nakikita ang China bilang pinakamalaking banta sa Pilipinas. Mas mataas ng 5% percentage points mula sa dating survey noong July last year. Chityam Shop Pwehon. 12 minutes bago ang alas 8 na umaga. Susunod! Dito po! Sino itong aktor na hindi pa masyadong sikat malaki na agad ang ulo? Talaga? Ang bihira na. Baka merong hydrocephalus ito. Lagi daw late sa set at gumigimik na galit para hindi masita ng direktor. Nagagalit-galitan pagdating. May mga ganun talaga eh. Kaya yung actress daw nakasama sa serye Imbierna na sa aktor. Yan at iba pa sa pagbabalik na Pangunahing balita. 7:48. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH! Champion Detergent, tapat po sa inyo. RH! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Urogynecology and Incontinence Center ng Makati Med. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Farex Vitamin B1, B6, and B12. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. RH! United Home Ferrous Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. Magandang dilag. Ay, magandang umaga pala kay Engineer Eddie Guillen ng National Irrigation Administration. Alam mo kung Bachero, meron silang magandang proyekto. Sayang, dapat pala nabigyan din natin ng panahon.
Yung gulayan, Gulayan, yung mga gilid ng irrigation canal na hindi naman dati pinapansin. Yun Oo kasi nga, pwede parte yun. ng property ng NIA. Nagprograma sila sa mga Irrigators Association Kumbachero. Pinatamnan nila ng gulay at yung gulay na yon ay may market na, sinusupply na nila kung saan. Alam mo ba yung may resibo, Kumbachero, yung may resibo? Nung mula doon, nung inumpisahan nila tong gulayan na to, nakapagbenta na sila ng halagang 1.5 billion baboy na halaga ng gulay. Oo, kaya yung mga kababayan nating magsasaka na bukod sa may tinatanim na silang palay, meron pa silang inaaning gulay doon sa property ng gobyerno. Ay kampuyan ng laking tulong. Lalo pat gilid lang ng irrigation canal, so may tubig. May tubig, pandilig. laging may tubig, Kumbachero. Ano kaya mga gulay tinatanim nila? Dapat ay engineer, mga high value crops siguro pwede. Parang mga pechay siguro, repolyo, pwede ba yun? Saka tingin ang nakita ko, Kumbachero, mga pinakbet pang pinakbet. Karamihan pang pinakbet. Pampalaya. Mga kamatis. Ayos yan. Colonel Andito na. Freddy Ergo, magandang morning at ang Hogad family na merong ride ngayon. Ingat ride safe. Tatay Bonnie Haporo, magandang morning. Andito na si Tita Morley. Sino ba tong hindi pa raw masyadong sikat? Malaki na ulo itong aktor may na to. hydrocephalus na. May hydrocephalus na. Sino ba yan? 47, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Oy, mukhang nalunod sa isang basong tubig na itong baguhang aktor na to na although sumisikat at nakikilala na dahil naging mayabang na ito. At madalas nagagalit-galitan pa raw ang nasabing binata kapag dumarating ito sa set. Nagagalit-galitan dahil mga ganyan talaga, Pag may kasalanan, magagalit-galitan, Mismo, para nga naman hindi magalitan ng direktor at EP, inuunahan niya na. Ito pa ang masamang ugali ng nasabing aktor. Ano pa? Pag gusto daw umalis, aalis. Loko nga pala yan, Nako, sikat pa naman itong aktor na ito sa mga bagets. Talaga? Ang nasabing aktor, ang pangalan ng aktor ay makikita sa Biblia ang kanyang pangalan na kung saan ay nakipagtagisan kay Goliath. Okay, Goliath. Ay, kapapanood ko lang yan sa may series ngayon diyan. Si David. The House of David. The House of David. Hindi ba nagtitinda ng mga kanya, mga siomay? The House of David, Tea House. Yun na. Si Goliath pala talaga yan, laki. Alam ko wala na tayo oras kaya magpapaalam na tayo. Ako po si Morley Asco para sa DZRH. Si David, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat po sa inyong lahat. Napakabilis ng oras. Sana yung binanggit ni ICI, dating ICI Commissioner Rosana Fajardo ay gising sa atin. Wake up call, Kumbachero. Sabi niya, it will take several lifetimes talaga bago mapuksa ang katiwalian. Ako naman hindi na kailangan ng several lifetimes para sa akin. Ang kailangan lang, Kumbachero, ay at least yung totohanan na paglilinis. Meron lang tatayong may political will at may sincero at pusong para sa bayan. Totoong para sa bayan. Totoo yun. Medyo mahirap lang hanapin yun. Kaya yan, Kumbachero. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Mahirap lang hanapin yun. Pero alam nyo, yung mga leader natin, kahit na hindi natin gusto, biblical naman dapat ipinapanalangin natin yung mga pinuno ng bansa na sila ay maging matuwid. Sila ay maging matuwid. Huwag nating ipinapanalangin kagaya ng iba, ipinapanalangin para mamatay na. Saka naman nakakitang mamatay na po sana sila. Ipapanalangin mo yung kapwa mo na mamatay na. Masama yun. Naalala ko nung panahon ni dating Pangulong Duterte, merong mga pari na nananalangin na mamatay na sana si Duterte. Hindi natin sasang-ayunan yun. At hindi rin natin sasang-ayunan na ipanalangin ng sino man na mamatay yung pinuno ng bansa. O sino man. Dahil sa Diyos sila mananagot. Pero bahala sila sa buhay nila. Pambihirang patis.
Paano? Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation.